mga kaso pa rin po ng sexual harassment sa panahon ngayon. Nakalulungkot pong isipin na patuloy pa rin ang ganitong klaseng mga gawain at hindi lang po mga babae ang nakakaranas po nitong sexual harassment. At dagdag pa po dyan ay wala pong pinipiling lugar ang mga gumagawa nito sa lansangan man o online. Pero paano kaya kung gawin ito sa iyo maging sa trabaho? Alamin natin kung anong masasabi dyan ni Attorney Tony Roman. Attorney, magandang umaga po. Si Diane at Ryan po ito. Magandang umaga sa inyo, Diane and Ryan. Salamat, nagbabalik ako sa Rise and Shine. Yes, welcome back po, Attorney Roman. Thank you for joining us today. Alright, Attorney, para po mas malinawan po yung ating mga manonood, ano po ba ang sexual harassment ayon po sa ating batas? At ano po yung mga karaniwang halimbawa nito pagdating na rin po sa workplace o trabaho, Attorney? Sexual harassment is basically when you ask for sexual favors o kaya anything of a sexual nature. For example, gusto mo makadate sa pilitan o may pananakot na kunyari maapektuhan niya kanyang trabaho o kaya gusto mo makasiping. It's basically yung ginamit yung sinasamantala. Hindi ko pinag-usapan yung pinagsasamantalahan. Sinasamantala ng isang employer yung kanyang posisyon para makakuha ng sexual favors do sa empleyado. Maaaring kapalit ng promotion, halimbawa, or anumang pakinabang sa employee, o kaya may pananakot na matatanggal sa trabaho, o kaya pababawasan ng sahod, or anything like that. Tama yung sinabi ni Attorney, no? May mga artista ngayon na nagsisilabasan na sinasabi pinangakuan sila ng sisikat sila dahil kapalit yan. Pero Attorney, ano po ba yung tinatawag na quid pro quo sexual harassment? Yung binanggit mo, Ryan, yung sinabi mo mong if it's conditional. In other words, kapag pumayag ka, meron kang pakinabang, pag hindi, merong mapeperwisyo yung trabaho mo, no? Or yung conditions na okay yung matatanggap mo mga benepisyo sa ilalim na batas. Alright, Attorney, paano naman malalaman ng isang individual o siguro partikular ng isang empleyado kung yung ginagawa sa kanya ay isa ng forma ng sexual harassment? Ano po yung mga senyales na sabihin natin medyo iba na yung pakikitungo sa akin o pinapahiwatig ng kilos ng isang tao towards them? Alam mo, napakahirap sabihin yan eh. Basically, pag ikaw ay isang biktima, nararamdaman mo. Pero maaari din naman na masyado kang sensitive. So kahit pa paano, meron diyang objectivity involved na isang reasonabling tao ano ang nararamdaman. There's such a thing as pag tumawid ka, lumampas ka sa line, sa personal line, na nararamdaman mo kung victimized ka. Unfortunately, wala talagang hard and fast rule kung kailan tumatawid doon sa linyang yon. Pero you know it when you feel it. Unfortunately, wala talagang hard and fast rule. Attorney, ano po ba yung mga hakbang na dapat gawin ng isang tao kapag, nakaranas na ng sexual harassment sa kanilang trabaho? May mga proseso po ba na dapat nilang gawin? Unang-una, pag nakakaramdam ka na ikay biktima ng sexual harassment, alam mo na napapuntang kaso yan. So, mahalagang mangalap ng ebidensya. You know, witnesses, o any conversation online, o anumang ebidensya na makatulong patotohanan yung claim mo na ikaw ay sexually harassed. Pangalawa, mahalagang i-report to sa HR department, sa Human Resources Department. Dahil bawat kumpanya ay ipinag-uutos na magtayo o bumuo ng Committee on Decorum and Investigation or CODI, no? Na siya mag-iimbestiga sa mga ganitong kaso. Again, yung proseso doon, merong abiso doon sa perpetrator, yung di umanong naghaharas sa'yo, at bibigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag at sumagot sa mga ebidensya laban sa kanya. Attorney Roman, kung sakaling nga pong nai-report sa HR o sa management po ng kumpanya, pero kumbaga yung biktima hindi po nasiyahan sa tugon ng kumpanya sa kanyang reklamo, ano po yung iba pang mga alternatibong maaari pong gawin ng biktima? Sa ilalim ng batas, ito yung pinag-uusapan natin, by the way, is Republic Act 7877. Hindi naman, if you invoke this, in other words,
nag-complain ka, alinsunod doon sa batas, sa code, no, ibinabanggit kong committee kanina, hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwede magkaso ng criminal case. So, maaari ka pa rin magkaso, mag-file ng case, ng criminal case laban dun sa perpetrator o yung di umanong naghaharas sa'yo sexually. Attorney, na-mention niya na po yung pwedeng magsampa ng criminal case, pero may iba pa po ba na pwedeng gawin aside from that? Well, criminal case, I guess the perpetrator, maaari din naman sa loob ng kumpanya, papailan sa CODI, no? Para mapanagot yung nagsasyorehan sa'yo. Bukod doon, wala na ako naiisip. Pagka government entity, meron sila mga administrative cases, but sa ilalim ng batas na ito, kailangan sila maglabas ng implementing rules and regulation. So papailan sila doon sa kunyari, kung government, Civil Service Commission, di ba? Tapos iba't ibang departamento ng pamahalaan, meron din ganon. But it's mainly itong batas na ito, RA 7877 at saka yung criminal cases. Attorney, ano po ba yung mga kaukulang parusa para sa gumagawa ng sexual harassment? Well, under the law, itong RA 7877, kapag nakatulang may sala para sa paglabag ng ito yung tinatawag ng Anti-Sexual Harassment Law of 1995, maaari ka makulong ng hanggang 6 months at pagmultay na hanggang 20,000 pesos. At pinalawig din ng RA 11313 or Safe Spaces Act yung parusa dahil papatawan ng multa yung employer. At saka yung pagka hindi niya ginawa yung mga dapat gawin. Tulad halimbawa ng hindi umaksyon dun sa sumbong for sexual harassment o di kaya hindi inaksyonan yung sumbong. Okay. Attorney Roman, I would just like to dig deeper doon sa kung kailan mo masasabi na sexual harassment na pala ito. How about kunwari hawakan ka lang sa kamay without your consent? Will that be considered a sexual harassment? At saka kailangan ba ito ay paulit-ulit or a single occurrence can actually equate to a sexual harassment po, attorney? Unless magjowa kayo, hindi kayo magjowa, maaaring sexual harassment yan kasi talagang it makes you feel uncomfortable talaga. Dahil yung tao naman na wala namang ugnayan, hindi naman nag-holding hands. So kapag ginawa yon, okay, yung haplos na medyo alam mo, merong meaning, may meaning and it makes you feel uncomfortable, yan maaaring ituring sexual harassment yan Pero kumbaga yung mga kailangan ba paulit-ulit ito, Attorney Roman, or kahit single occurrence lang, na feeling mo ay nababiolate na yung sa ikaw? Ano ba yun? Kailangan ba paulit-ulit or okay lang isang beses? Ang tingin ko, kahit na single instance, maaaring sapat na, no? At saka, bukod doon sa titinan mo rin, bukod doon sa yung hinawakan ng kamay mo, ano ba yung expression sa mukha niya? Baka naman, medyo mayroong malasumang expression, yung mga pananalita niya. Usually, hindi ka naman basta hawak sa kamay. Usually, may kasamang meron kasi nasabi rin sa kausap mo. Diba? Of course, pag may pattern na ginagawa to, mas matibay yung ebidensya mo. Mas nakakasiguro ka na sexual harassment yon. Kapag mini-message ka kaya ng mga malalaswa, kasali rin ba yun? Ay, pwede rin yan. Pwede yan. That is sexual harassment. Bukod pa rin sa violation ng Safe Spaces Act under RA 11313. Ayun. Anyway, marami palang pwede dayan na i-consider na sexual harassment na yan. Maraming salamat po, Attorney Tony Roman, sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol po sa sexual harassment.